Ako si Jiang Xiaoxiao. Isang chef. Kanina lang, gamit ang isang nawawalang recipe sa culinary world. Phoenix Singing Across the Seas, nanalo ako sa Chef King competition. Susunod. Ito na ang panahon ni Chef King Jiang Xiaoxiao. Ingat. Panahon. Miss, gising ka na, miss. Miss, nagising ka na rin. Miss, natakot ako, tulog ka ng buong 12 oras. Hindi ka magising kahit anong tawag. Nakalipat ako ng panahon. Utos ng prinsip, ang prinsesa ay lilipat sa ibang bahay. Hindi pwedeng lumabas ng walang permiso. At naging isang inabando ng prinsesa. Sa gabi ng kasal. Ito ang hapunan natin. Ito lang ang kinakain natin araw-araw. Naubos na ang allowance natin this month. Kailangan muna tayong magtiis. Pwede tayong magtiis sa lahat pero hindi sa pagkain. Nasaan ang kusina? Labas ng bahay, diretso sa silangan. Hintay ka, kukuha ako ng masarap para sa'yo. Prinsipe. 5 araw ka nang hindi kumakain. Ano tong amoy na ang bango? Midnight snack talaga, Yang's fried rice. Anong ginagawa mo dito? Nagluluto, hindi mo ba nakikita? Ikaw, bakit ka nandito? Naghahanap ka rin ng makakain. Nakita ko siya nang malayo nang pumasok siya sa palasyo. Pero hindi kami nagkikita ng personal, normal lang na hindi niya ako kilala. Sabi ng mga tao, si Miss Jiang ay tamad at walang silbi. Kailan pa siya natutong magluto? Gusto mo ba ng subo? Hindi. Nagpapaka-cool. Ang bango. Gusto ko rin ng subo. Gusto mo rin ba? Hindi. Kung ayaw mo, edi huwag. Ang daming gustong matikman ang luto ko, umaabot na hanggang France. Hindi nga. Sandali lang akong kumuha ng chopsticks, naubos mo na? Ilang araw ka nang hindi kumakain? 5 araw. Ang prinsipe mo talagang hindi tao. Hindi man lang pinapakain ng husto. Talagang walang puso't malupit, ganyan talaga ang mga lalaki. Hindi 5 araw nang hindi kumakain. Baka naman may anorexia ka. Siya na walang alam sa buhay at hindi marunong magtrabaho. Alam pa ang anorexia. Wala lang, anorexia lang yan. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong muli kang mag-enjoy sa pagkain. At kaya mong ubusin ang isang buong elepante. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nakatira sa maliit na bahay? Bilang isang inabando ng asawa. Ano naman kung inabando ng asawa? Alam mo ba kung ano? Ang pinakamasayang bagay para sa isang babaeng may asawa?
Yung wala ang asawa sa bahay pero may pera ka pa rin buwan-buwan. Ganito ang buhay ko sa maliit na bahay, hindi ba? Eh kumusta? Gusto mo bang tulungan kita sa anoreksya mo? Matutulungan mo ako. Siyempre. Pero, kailangan mong magbayad ng kaunting halaga. Ayos ka talaga, Jiang. Napakasama ng ugali mo. Tama lang na. Itinapon kita sa maliit na bahay. Gusto mo bang tulungan kita? Sabihin mo na, ano ang gusto mo? Pera, siyempre pera ang kailangan ko. Pera lang. Ano pa ba? Ha? Gusto mo bang libre lang? Hindi pwede yan. Ang prinsipyo ko sa buhay, si Jiang Xiaoxiao. Una, pera. Pangatlo, pera pa rin. Mahal ang halaga ng jade na ito. Talaga? Bigay ng prinsipe. Bukas ngayong oras, bumalik ka rito para kunin ang iyong espesyal na pagkain. Sisiguraduhin kong muli kang mag-enjoy sa pagkain. Prinsipe. Siya ang aking asawa. Hinahanap ako ng prinsipe. Oo. Pwede bang hindi ka humihinto sa pagsasalita? Akala ko, siya na yung asawa kong hindi ko pa nakikita. Ah, ikaw ay. Guardia. Kahit isang gwardiya ay maganda ang suot. Mukhang mayaman talaga ang palasyo. Tara na. Ikaw. Bukas, hindi ka pwedeng hindi pumunta. Binibini, kagabi lang ay nagkita ulit ang prinsip at yung pangit. Putang ina, kahit nakakulong sa ibang bahay ay hindi pa rin tumitigil. Nagtatangka pang akitin ang pinsan ko. Tignan mo kung paano kita babalatan. Hawthorne, Repolyo, at Saa, iyon ang babaeng nasa ibang bahay. Oo. Hindi mo kayang maglakad na may mata. Miss Sue, paumanhin ako. Huwag kang matapang magnanakaw ng pilak na Miss I Miss Sue. Ito ang sweldo ng amo ko, nakasulat pa dito. Ang pangalan ng amo mo, saan galing ang pera ng isang inabandonang asawa? Tiyak na ninakaw mo ito. Ay, nang umalis ang amo ko, nawawala ang 10 tile na pilak. Hindi mo pwedeng kunin, lahat ito ay sa amo ko. Ninakaw mo ang pera ko at ayaw pang aminin, dapat kang ngang paluin. Sino itong magandang dalaga, matangos ang ilong at maputi ang ngipin? Ang ganda talagang tingnan. Miss Sue ay malinaw na buling maliit na tao. Iyon ang sweldo ng nasa ibang bahay. Nasaan si Xiaoman? Nasa harap ng tolda. Ang pera ay talagang sa amo namin. Nagsisinungaling ka pa, sasampalin kita. Anong ginagawa mo? Ang babaeng ito sa ibang bahay ay magnanakaw, tinuturuan kita ng leksyon. Pareho tayong babae, kayang-kaya mong gawin ito. Natatakot ka rin pala. Nang sinasaktan mo si Xiaoman, hindi mo ba naisip?
Tao rin siya, nasasaktan din siya. Hintayin mo, hahanapin ko ang pinsan ko at papahiwalayin kita. Isinama mo pa ang lalaki. Alam mo ba, kapatid, sa mundong ito, tatlong uri ng tao ang hindi maaasahan. Una, ang mga lalaki. Pangatlo, lalaki pa rin. Putang ina, pangit ka, nagsisinungaling ka, hintayin mo. May taboy sa palasyo. Masakit ang dila, masakit ang katapat. Hindi pwede, kailangang tawagin ang Reina Dowager. Reina Dowager Hui, may masama. Miss Su ay namalo. Putang ina, hinampas Montag ako. Mukhang kailangan pang paluin. Tigilan Montag. Tia. Itong maldita, hinampas ako. Tignan mo ang mukha ko. Namaga na dahil sa kanya. Buong palasyo ay nag-alala sa kawalan ng gana sa pagkain ng prinsep. At ikaw bilang Reyna, may oras ka pa para magulo. Alam mo ba kung ilang araw nang hindi kumakain ang prinsep? Anong pakialam ko kung kumakain siya o hindi? Anong sinasabi mo? Bilang Reyna, wala kang modo. Hindi lang bastos, nananakit ka pa. Mukhang ayaw mo nang maging prinsesa. Ah, kaya pala sa palasyo, hindi pwedeng basta na lang manakit ng tao. Eh ano naman tong mukha ng katulong na to? Nagkaroon kaya yan ng kusa? Tia, magnanakaw tong katulong na to, dapat saktan. Eh yung si Su, puro kabastusan ang sinasabi, dapat din saktan. Ikaw, pilosopo ka talaga, ang cute-cute mo. Ngayon, hindi lang bastos, pati walang respeto sa nakakatanda. Huwag mong kalimutan, ako pa rin ang prinsesa dito. Tita, ako ang prinsesang pinakasala ng prinsipe ng tama. Tama ba? Sino nagsasabi siya ang dapat magpatunay? Kung sabi ni Su, si Man ang kumuha ng pera, edi magpakita siya ng ebidensya. Kung hindi, paninirang puri yan. Tara na, bumalik na tayo sa ibang bahay. Tigil. Wala ka bang respeto sa akin bilang ina ng prinsep? Hindi naman ako bulag, kitang-kita kita. Ganyan ka magsalita? Pag nakita Montag ako. Walang galang, walang pagyuko, walang respeto sa nakakatanda. Laban sa 7 dahilan ng paghihiwalay. Tita Hui, ilang taon ka na ba? 50 na ba? Bakit parang ang salita mo, parang taon ka na? Mami, hindi, kahit yung mami na ilang daang taon na. Hindi kasing tigas ng ulo mo. 7 dahilan ng paghiwalay? Alam mo ba na ang 7 yan? Puro laban sa kababaihan, puro pang-aapi. Bilang babae, ipinaglalaban mo pa yung kalokohan na yan. Sa tingin ko, dapat nang baguhin yung mga bulok na patakaran. Paano mo nasabi yang napakalaking kasalanan na yan? Kasalanan na yan? E di kulang ka sa kaalaman. Ang init ng araw, baka ka pa umitim. Itong babaeng walang galang at walang modo. Palayasin niyo sa palasyo. Opo. Gusto kong pakasalan ka ng prinsep. Salamat, Tia. Lahat ng guard na pinadala ni Tita sa kabilang bahay, pinalayas ng prinsesa. Sabi ni Jiang, siya ang tunay na prinsesa. Wala tayong karapatang palisin siya. Hindi pwede, tu. Nasaan na yang babeng yan? S.A. Kusina? Tara. Ong tapong Montag, Jiang. Sinuway mo ang utos ko. Wala ka bang respeto sa akin bilang ina ng prinsip? Anong utos? Yung pagpapaalis sa akin sa palasyo. Kasal kami ng prinsipe ng maayos. Kung gusto niyo akong paalisin, bigyan niyo ako ng kasulatan ng paghihiwalay. Ikaf. Kung wala kang kasulatan, huwag mo na sayangin ang oras ko. Abala ako ngayon. Ikaf. Ikaw ay abala sa paggawa ng mga basurang pagkain.
Ito ang pinakamahusay na lunas para sa anorexia. Huwag kang magpanggap na baliw dito. Ikaw pa ang maglalunas ng anorexia. Sino ang iyong malulunasan ng anorexia? Ako. Ang munting gwardiya na ito ay may anorexia tulad ng prinsipe. Tingnan ninyo. Kumusta ang lugaw na ito, munting gwardiya? Masarap ang lasa, mayroon pa ba? Meron sana, pero wala na ngayon. Naitapon nila. Hindi niya alam na si Kinner ay ang prinsip. Si Jiang ay itinapon sa ibang bahay pagkatapos ikasal sa palasyo. Hindi pa niya nakikita ang kanyang pinsan. Si Jiang ay bastos kumilos. Hindi talaga siya karapat-dapat kay Kinner. Ang katotohanan na si Kinner ay ang prinsip. Hindi niya alam na ang kanyang pinsan ay ang prinsipe. Kaya, pwede bang gumawa ng isa pang lugaw? Gusto mo bang gumawa ako para sa prinsipe? Pwede. Mama, kaawa ka. Bastos, paano mo ako kinakausap? Ganyan ba ang paraan ng pagmamakaawa, ina? Mukhang. Hindi ninyo talaga gusto ang lugaw. Sige na lang. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Tia, kung paano mo tratuhin si Jiang, wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat sinayang ang lugaw. Kasalanan ni Jiang, ang aking munting kaibigan. Kailangan ko siyang palisin bago niya malaman na ang pinsan ko ay ang prinsip. Binibini, dinala ko na ang tao. Ang dapat sabihin, sinabi na ni Xiao Kui sa iyo, di ba? Oo, binibini Xiaoyu. Malinaw na naipaliwanag sa akin. Mabuti, basta't itatapat mo na kayo ay nagkikita ng lihim. Tiyak na ligtas ka. Huwag kang mag-alala, binibini Su. Gagawin ko ang aking tungkulin. Sige, pagkatapos nito, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Salamat, binibini Su. Maraming salamat. Munting kaibigan, hindi lang kita paalisin sa palasyo. Sisiraan ko rin ang iyong pangalan. Mamaya, imbitahan natin si Tia. Tia, alam kong huli na para mang-abala. Pero dahil nakita ko ito, hindi ko pwedeng baliwalain. Ina, nakita ko mismo, ang prinsesa at ang lalaking iyon ay pumasok sa kusina, sabi ng mga tao sa palasyo, hindi na ito. Ang unang bises na nakikita sila sa kusina sa gabi, hindi katanggap-tanggap. Nakakahiya ang ginawa nila sa palasyo. Hindi ko hahayaan ang babaeng ito ngayon. Sino ka? Siyempre, ako'y narito para alagaan ang dalagita. Aray! Anong klaseng asal? Yan? Patay kan gayon, puta. Pasok kayong lahat. Ang dami ninyo. Hindi ko inihanda ang ganito karaming pagkain. Bakit ikaw lang? Ilang tao ba ang inaasahan ni Miss Su? Imposible. Ano ang ibig sabihin ni Miss Su sa imposible? Nandito ka, nakikipagkalantari sa lalaki. Lalaki. Saan ang lalaki? Huwag nang magsayang ng salita. Halukugin ninyo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha ng prinsesa. Nandito talaga.
nakikipagkalantari sa lalaki. Paano nagkaganito? Ang isang babaeng walang hiya. Bastos na salba. Ikaw talaga, Jiang. Ikaw ay. Napakasama ng ugali. Tita, ako mismo ang huhuli. Sa babayrong yan. Sandali, Miss Su. Kung mapatunayan na ang lalaking iyon ay aking kabit, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pero kung hindi, Ano ang gusto mong mangyari? pagbibigyan kita ng maliit na parusa. 40 palo, ano sa tingin mo? Siege, talo kana. Ano pa ang masasabi mo ngayon, prinsesa? Bilang prinsesa, gumawa ka ng napakasamang bagay. Mga tauhan. Dalhin ninyo palabas si Jiang at ang kanyang kabit. At bagbugin hanggang mamatay. Hindi ba kayo curious kung ano itsura ng kabit na to? Paano nasabi ng isang babae ang ganitong mga salita? Talagang walang hiya. Lumingon ka at ipakita mo sa kanila. Jiang, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba ito ang kabit na hinahanap ninyo? Halika, Fugi. Sabihin mo sa kanila kung paano tayo nagkita sa kusina. Siyempre, ako'y narito para alagaan ang dalagita. Alagaan? Ngayon, aalagaan kita ng husto. Nee, patawarin niyo po ako. Bulag ang mata ko. Kapat dapat akong mamatay. Kaysa hayaang manakit ka pa ng ibang babae, mas mabuting kapunin ka na lang. Prin, Tumahimik ka. Ayos ka lang. Iksat, okay lang. Ano na gusto mong gawin sa kanya? Tutulungan kita. Huwag. Iiwan ko siya, may iba pa akong gagamitin sa kanya. pasensya na, Misu, hindi ko talaga kaya. Sumuway sa utos ng prinsay. Si Misu ang nag-utos sa akin. Siya ang nagpabili sa akin. Pumunta sa kusina para guluhin ang prinsesa. Sirain ang reputasyon niya. Anong sinasabi mo, hayop na alipin? Tia, inosenta ako. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Walang kwenta. Tiyak itong dalawang hayop na ito. Nagkunsaba para ako'y mapahama. Tumigil ka. Kalokohan. Hindi ka tanggap-tanggap. Alles. Sandali. Misu, baka nakalimutan mo ang isang bagay. Ngayong napatunayan na hindi ito ang aking kasintahan. Ayon sa pustahan, ako ang nanalo. Dapat hatakin palabas si Misu at paluin ng 40 beses. Tia, tulungan mo ako. Kusang loob tayong pumusta, dapat tanggapin ang pagkatalo. Ano? Baka naman si Misu ay hindi kayang tanggapin ang pagkatalo. Mga tauhan, Yaning, hindi mo magagawa ito. Utos ng prinsesa, hindi ko matatanggihan. Anong prinsesa? Isang prinsesang itinapon sa ibang bahay. Pinabayaan at namamatay na. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. 37. 38. 39. 40. Suhe, akala mo ba sa ganitong maruming paraan, masisira mo ang reputasyon ng isang babae? Ngunit ang reputasyon at dangal, talagang hadlang ito sa mga babae. Bilang babae, hindi ka nahihiya, sa halip ay naging kasabwat ka pa. Hindi ka lang tanga, kundi masama sa buto mo.
Ito ba ang sinasabi ng inang prinsesa, ang walang kwentang? Tamad at matakaw na si Miss Jiang. Miss, uminom ka ng gamot. Umalis ka. Su, narinig kong may sakit ka. Guro, bakit ka narito? Bantayan mo ang pinto. Opo. Bakit ka naging ganito? Ako'y nadali ng maliit na kaaway na iyon. Inuruan kita ng pagluluto at kinilala bilang malayong kamag-anak ni Huy at ginawa ang lahat para mapasok ka sa palasyo. Para sa lalong madaling panahon, maging prinsesa ka. Hindi pa makipag-away sa mga taong hindi karapat-dapat. Magpakatino ka. Ngunit, habang nandyan ang maliit na kaaway na iyon, hindi ako pakakasalan ng prinsip. Madali lang yan. Sino ang humahadlang sa iyo? Mag-isip ka ng paan para mapaalis siya. Lalaki sa mundo. Sino ang makakatakas sa dalawang salitang pagkain at babae? Ang masarap na pagkain sa mundo ay nakakapagpalusong. Pwede ring makasakit. Gawin mo ang sinasabi ko. Kahit hindi mamatay ang babaeng iyon, mapapaalis siya sa palasyo. Salamat sa pagmamahal mo, Master. Giant Master Beef Noodles, tapos na. Ikaw, gutom ka. 2 araw na akong hindi kumakain. Hay, kawawa naman ang batang ito. Sige, kainin mo na ito. Salamat po, Prinsesa. Hindi ba't gusto mo magluto para sa prinsip? Tutulungan kita. Dalhin mo ang noodles sa prinsip, sabihin mo galing sa prinsesa. Opo. Prinsipe, pinadala po ng prinsesa ang pagkain para sa inyo. Prinsesa, bakit siya magpapadala ng pagkain sa akin? Nakita po ng prinsesa na kayo'y abala sa gabit araw, kaya naghanda siya ng midnight snack. Pinadala po niya sa inyo. Ang bango. Gusto kong tikman. Ilapag mo na. Prinsep, tawagin ang doktor. Prinsipe. Prinsipe. Hindi maganda, miss. Subukan mo ang aking bagong imbento, Giant's Face Mask. Miss. Hindi maganda. Prinsep, nalason ang prinsep. Hindi naman. Ilang araw pa lang akong itinakwil, balo na agad ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, miss. Kung may mangyari sa prinsepe, hindi na tayo mabubuhay. Ano? May ganitong masamang kaugalian na paglilibing ng kasama? Hindi naman, ang ibig kong sabihin ay, ang prinsipe ang haligi ng palasyo. Kung mawala siya, paano tayo mabubuhay? Man, makinig ka. Hindi mo maaasahan ang mga lalaki. Tayo mga babae, dapat tayo ang umaasa sa sarili. Kung mawala siya, hindi naman babagsak ang langit. Halika, umupo ka. Subukan mo ito, aking bagong imbento. Giant Face Mask, wala kayo nito dito. Subukan mo. Subukan mo, subukan mo. Sabihin mo, ano ang nangyari sa prinsep?
Ava, inang Raina. Ang prinsesa po. Ang prinsesa po ang nag-utos na magdala ng pagkain sa prinsep. Ava, inang Raina. Napakasama ng balak ng babaeng ito. Dalhin ninyo sa akin ang babaeng iyon. Tia, ako na ang hahanap sa kanya. Mahal kao, tapos kanan gayon. Mukhang masyadong magaan ang parusa sa iyo noong nakaraan, Miss Su. Gaano ba katagal? Nandito ka na naman para magulo. Ikaf. Hindi kita pakikialaman. Wala ka ng takas sa kamatayan. Anong ginagawa mo? Bilis, dakpin Montag si Jiangshi. Isang cute na tao. Dakpin ninyo siya. Bakit niyo siya dinadakip? Anong kasalanan ng aming binibini? Anong kasalanan? Nagkasala siya, syempre. Imposible. Alam kong maraming kapintasan ang aming binibini. Medyo tamad lang siya, medyo tanga, at mahilig magloko. At medyo bastos. Pero, kahit papaano, siya ang prinsesa. Na pinakasal ng wasto sa prinsep. Kayo. Paano niyo siya ginaganyan? Hanggat nandito ako, hindi niyo magagalaw ang aming binibini, kahit isang hibla ng kanyang buhok. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Dalhin niyo. Dalhin din ninyo. Ang hamak na alila na ito. Binibini, dumating na ang babaeng kriminal. Tia, dinala ko na ang cute na tao mula sa Annets. Jiangshi, aminin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi. Naglalagay ka ng masamang balak. Naglason ka sa prinsep. Hindi ka mapapatawad. Naglason? Ilang taon na akong nandito sa palasyo. Ni hindi ko pa nakikita ang mukha ng prinsipe. Paano ko siya lalason? Talagang hindi ka aamin hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Dalhin niyo ang tao. Prinsesa, kahabagan nawa. Mukhang isa na namang maingat na plano para ituro sa akin ang kasalanan. Prinsesa, ako ang pinadala ng prinsesa upang maghatid ng pansit. Hindi ko alam na may lason pala siyang nilagay. Prinsesa, kahabagan nawa. Nakita ko mismo ang prinsesa na binigay ang pansit kay Chang Chiang. Nakita ka oren. Oo, nakita ka rin. Nakita rin namin. Talaga palang nakakatawa kapag wala ka nang masabi. Masamang babae. Ginamit mo si Chang Chiang para lasonan ang prinsep. Hindi Montag PA-rin aminin? Pakiusap, tulungan niyo ang aming binibini na makabili ng gamot. 3 araw na siyang nilalagnat. Hey, Ito ang iyong pabuya. Sobra naman ang tiwala niyo sa akin. Simula nang ako'y ikasal sa palasyo. Hindi ako busog, hindi ako mainit. Sa gitna ng matinding lamig, wala man lang akong uling na panggatong. Kapag may sakit at kailangan ng doktor, kailangan pang gumastos para makiusap. Kapag wala akong perang magagastos, gulay lang ang kinakain para mabuhay. Ang ganoong klaseng tao ba, sino ang magagamit ko? Sa buong palasyo. Siksiyaw man lang ang kasama ko sa buhay. Kayo, sa inyong maingat na pagbabalak laban sa akin. Gusto niyo ba talaga akong hiwalayan o bigyan ako ng kasalanan ng pagpatay sa aking asawa? Bakit kayo natatahimik? Halika na. Tapusin na inyo. Magaling kang magsalita. Tia, huwag kang maniwala sa sinasabi ng cute na taong ito. Hindi mo ba alam ang kanyang bibig, baligtad ang itim at puti? Sa tingin ko, sa ganitong uri ng tao, dapat gumamit ng parusa. Mga tao, ihanda ang malaking parusa. Ang aming dalaga ay inosente. Hindi niya pinlano ang pagpatay sa prinsep. Pakiusap, sana'y maintindihan ng inang Reyna. Parusahan. Huwag saktan ang aking dalaga. Pakiusap sa inang Reyna. Si Xiaoman ay handang tumanggap ng parusa para sa dalaga. Xiaoman, hindi mo kailangang makiusap sa kanila. Kung gusto kang parusahan, laging may dahilan. Si Su ay patuloy na naninikip sa akin. Para lang ba sa isang lalaki? Ha, sabihin mo na lang. Ibibigay ko na lang sa iyo. Pero akala mo ba, ang posisyon ng prinsesa sa loob ng mataas na pader ay isang magandang trabaho? Kapag nawala ang labi, malamig ang ngipin.
Ang nangyari sa akin ngayon ay ang mangyayari kay bukas. Bastos. Hinahamon mo pa ako sa iyong mga pananakot. Kung hindi ka nagsalita, nakalimutan na kita. Ikaw ay isang matandang hindi nagbabago, lumaki ka sa loob ng palasyo. Ang mga ito ni Sue kayang itago sa iyo. Ang katulong na ito ay iyo, sino ang nakakaalam sa nangyari ngayon? Kung may pahintulot mo, Ikaf, hinahamon Montag pa ako? Parusahan. Sandali. pamilyar ang boses na ito. Ikaw. Kailangan mong magbayad ng kaunting siya-o na halaga. Ikaw ay isang gwardiya sa bahay. Nagpanggap ka bilang gwardiya para lokohin ako. Kinya. Ang nangyari ngayon, dapat mo bang bigyan ako ng paliwanag? Paliwanag, ano ang ipapaliwanag ko? Ang nagkakasala sa iyo, mas alam kung gaano ka inosente. Kung sinasabi mong inosente ka, itatanong ko sa iyo, ang mangkok ng pansit. Ikaw ba ang gumawa? Ikaw ba ang nagbigay sa kanya? Ang lason sa pansit. Ikaw ba ang naglagay? Kung sa tingin mo hindi, hindi. Kung sa tingin mo, Kuya, tingnan mo, inamin na niya. ang inyong pagsisikap ngayon, wala namang iba kundi gusto ninyo akong magbigay ng posisyon ng walang kwentang prinsesa. Hindi na kailangang mag-effort pa, ibibigay ko na lang sa iyo. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Jiang Xiaoxiao. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, basta't aminin mo ang iyong pagkakamali. At huwag nang sumagot sa inang Reyna, ang nangyari ngayon ay hindi ko na itutuloy. Pagkakataon, ang prinsipe ay talagang nagbigay sa akin ng napakalaking biyaya. Bibigyan mo ako ng pagkakataon, ngunit itinapon mo ako sa ibang bahay. Nang hindi tayo nagkita ng ilang taon, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Nang ako ay inapi at pinahirapan sa palasyo. Naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Ngayon, nandito ka. Nakataas ang iyong ulo at naaawa sa akin, napakatawa. Ang sitwasyong ito ay dahil sa iyo. Nagpanggap ka pa bilang gwardiya para lokohin ako, mas masahol ka pa sa kanila. Prinsipe. Kinya. Pinsan. Mga tauhan, dalhin ang babaeng ito na naglason sa prinsep. Ikulong siya. Hayaan mo siyang umalis. Kinya. Tumigil ka. Pwede kang umalis, pero iwan mo ang mga gamit ng palasyo. Sige na, At ang damit na suot mo, galing din sa palasyo. sige, ibabalik ko lahat sa inyo. Ngayon, wala na akong utang sa inyo. Ako si Jiang Xiaoxiao. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong palasyo. Wala na talaga. Prinsipe.
ang anorexia. Kailangan mo ba ng tulong ko? Matutulungan mo ako. Kailangan mong magbayad ng kaunting halaga, Xiao. Ayos ka lang. Ikaw ay mula sa palasyo. Guardia, Nagpanggap ka bilang gwardiya para lokohin ako. ikaw ba ang naglason sa noodles? Prinsipe. Miss, 5 tanso ang bayad sa isang balde ng labada. 15 araw na kaming naglalaba. 75 tanso lang ang nakuha namin sa ganitong paraan. Gaano pa katagal bago tayo magkaroon ng matitirhan? Ako ay okay lang, pero ikaw, isang dalagang mayaman. Hindi pwedeng sa kamali ka lang natutulog, at ang mga magulang mo ay patay na. 2 mahihinang babae lang kami. Sino pa ang pwede naming lapitan? Hindi natin kailangang lumapit sa iba. Xiao man, maniwala ka sa akin sa malaking lungsod na ito. May matitirhan din tayo, ako. Tiyak na magtatagumpay ako dito. Yan Yulu ay naghahanap ng chef, 50 tael bawat buwan. Hindi basta-basta ang perang ito. Anong lugar ang Yanyulu? Ang pinakamagandang restaurant sa lungsod. Ang mga kumakain doon ay mga mayayaman at makapangyarihan. Kung makakapasok tayo, hindi madali yon. Wow! Pagkatapos ng madilim na ulap, may liwanag din Tara. Punta tayo sa Yanyulu. Ay. Bini-bini. Bakit niya talaga kinain? Kung wala na si Jiang, bakit hindi pa natutuloy ang kasal ninyo ng prinsip? Bakit natatagalan? Kakagaling lang ng prinsipe sa sakit. Gusto ng Rina Madre na maghintay muna. Dapat ayusin agad ito. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Opo. Talagang karapat-dapat na tawaging number 1 Royal Restaurant sa Kyoto. Pumayat siya. Sa nakalipas na 2 linggo, si Prinsesa at si Xiao Man ay nabubuhay sa pagtitinda sa labas. Pinipini, kakain ba o check-in? Balita ko, naghahanap kayo ng sikat na chef. Gino, sino ang irerekomenda mo? Ako, Zeno? Siya mismo ang irerekomenda niya? Zeno ba, Tong Batang Tu? Hindi alam ang sariling lugar. Akala mo at atindahan ng pampaganda ito. Tingnan mo, ang liit-liit. Hindi nga sigurado kung makakapagbuhat ng kusilyo. Talaga nga naman. Ay hindi pwede. bakit? Babae ka. Hindi pwede ang babae. Hindi naman nakasulat sa poster na lalaki lang ang pwede. Kasi, ang mga master chef, lalaki talaga ang madalas. Kami lang ang lalaki. Lalaki talaga ang madalas. Kaya hindi pwede ang babae. Takot ka ba sa babae? Parang halimaw nakakain sa inyo. Huwag mong kalimutan. Galing ka rin sa babae. Nanggugulo ka ba? Hindi mo ba alam? Anong lugar ito? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Lumabas ka. Ay, Binibini, naniniwala ka ba sa love at first sight? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi ba yan ang number 1 playboy ng Kyoto? Si Chen Ziyun? Balita ko, ang batang ito ng pamilya Chen ay mayaman at maraming kasintahan. Ang dami niyang kaibigang babae. ang love at first sight, pag-ibig lang sa unang tingin. Pwedeng ikaw sa akin o ako sa iyo. Ano ba yan? Sa harap ng maraming tao, nakikipag-holding hands sa ibang lalaki. Prinsip at prinsesa. Umalis na si Binibini Jiang sa palasyo. Kahit na umalis siya sa palasyo, hindi pa sila hiwalay. Ang titulo niya ngayon ay nananatiling reyna ng Gyu Manor. Mukhang nagseselos ang prinsip. Pero, hindi ka ang tipo kong gusto. Kung ang Yan Yulu ay naghahanap ng chef, kung gayon. Dapat nakasanayan sa pagluluto ang magdesisyon kung mananatili ako o hindi.
Pagluluto? Sa tingin ko, tama ang sinabi ng dalagita na ito. AME, pagluluto? Ikaw pa ang magsasalita ng pagluluto? Tingnan mo naman ang itsura niya. Marunong ba siyang magluto? Magluto? Tingnan natin kung paano siya maghiwa. Malamang hindi niya kaya. Talagan ga. Hoy, ikaw. Magandang kusilyo. Pahiram. Ang galing ng paghiwa, ang galing ng teknik, walang 5 taon o 10 taon. Ang hindi makakagawa nito, talagan ga. Ang babae ay hindi pa huhuli sa lalaki. Magaling ka sa paghiwa, dalaga. Ano ngayon? Ngayon, ang Yan Yulu. Ay makakapasok ba ako o hindi? Anong lugar ba ang tingin mo sa Yanyulaw? Talagang hindi ka mapapagod, ano? Maliit na bagay lang, nagmamalaki ka pa. Ang Yanyulaw ay ang pangunahing royal na restaurant sa kabisera. Ang galing mong konti, karapat dapat ka ba? Nakatira ka ba sa tabi ng kalsada? Ano ang ibig mong sabihin? Ang dami mong pakialam. Anong kinalaman mo kung makakapasok ako sa Yan Yulu? Wala ka namang kinalaman dito. Ikaf. Hindi mo pa alam kung gusto mong pumasok sa Yanyulaw. Dapat mong daanan muna ang aking guro. Ano? Hindi mo alam, dalaga, ang tagapamahala ng Yanyulu ay matagal ng kaibigan ni Shen na royal chef. Ang tagapamahala ay naglalakbay, kaya ang responsibilidad ng pagpili ng chef ay napunta kay Shen na royal chef. Ngayon, sa tingin mo ba, Makakapasok ka pa sa Yanyulaw. kaya pala ang pagpili ng chef sa Yanyulu ay hindi tungkol sa kasanayan sa pagluluto. Kundi kung nakagalit mo si Miss Su. Mali ang sinabi mo, Ginoong Cheng. Ang pagpili ng chef ay natural na nakasalalay sa kasanayan sa pagluluto. Pero si Binibining Jiang, magaling lang sa paghiwa. Hindi pa namin nakikita ang kanyang kasanayan sa pagluluto. Anong ulam ba ang kaya niyang lutuin? Es atingen kao. Hindi ka makakapasok sa Yanyulaw. Pero may isang lugar na maaari kong irekomenda sa iyo. Ang slaughterhouse sa kanluran ng lungsod ay naghahanap ng tao para gumawa ng pagkain ng baboy. Es atingen kao. Bagay na bagay ka doon. Kayo ang dapat gumawa ng pagkain ng baboy at aso. May mungkahi ako. Dahil hindi kayo nagkakasundo, bakit hindi na lang kayo maglaban? Sino ang mas magaling, malalaman sa pagsubok? Hindi ako makapaniwala. Gusto mo siyang makipagpaligsahan sa amin sa pagluluto. Parang naghahanap lang ng kahihiyan. Ginoong Cheng, sa tingin mo ba karapat dapat siya? Ikaw, takot ka lang no? Makipagpaligsahan sa akin? Batang babae, hindi mo alam ang iyong lugar. Sinong sinasabi niyang makipagpaligsahan? Si Shen na royal chef? Baka naman siya na ang ulo niya. Alam ba niya kung sino talaga si Shen na royal chef? Naging head chef ng Imperial Kitchen sa edad na 17. Ang Imperial Kitchen, kahit ang pinakamababang kawani doon, ay mga sikat na chef sa buong kabisera. Hindi lang si Shen na royal chef, sa tingin ko. Kahit ang pinakamaliit niyang estudyante ay hindi niya kayang talunin. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pero paano kung matalo ka? Ang matalo ay dapat putulin ang hinlalaki at umalis sa kabisera. May lakas ka ba ng loob? Anong takot? Pero kung ako ang manalo, ako ang magiging head chef ng Yan Yulu. Ha? Ano raw? Head chef? Hindi pwede yun. Mas gusto pa niyang maging chef kaysa manatili sa palasyo. Sa ganyang kabulok mong luto, talagang naniniwala kang matatalo mo ang aking guro. Kahit isama pa kita, panalo pa rin ako. Ano pang hinihintay mo? Sabay na tayo. Ikaf. Ano? Takot ka na? Natatakot kang maputol ang daliri? Tutubea yun? Mapuputol ang daliri? Sinong takot? Laban na. Ano ibig niyang sabihin? Ang ibig sabihin ni Bibing Jiang ay, sabay na makikipagpaligsahan sa pagluluto kay Shen na royal chef at sa kanyang estudyante. Baliw na ba siya? Siya, alam ba niya ang sinasabi niya? Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Ang masarap na pagkain, iba-iba ang gusto ng tao. Pero, kung lulutuin lang ang alam mong putahe, hindi patas yon. Isang putahe na lang ang paglabanan natin. Ano? CJ, Lutuin natin ang bihirang Funit Sings Across the Four Seas.
ang matagal na nawawalang Phoenix Sings Across the Four Seas. Sinasabing may recipe lang ito. Pero wala pang nakakagawa nito. Phoenix Sings Across the Four Seas. Ako si Jiang Xiao Xiao. Isang chef. Kanina lang. Gamit ang matagal nang nawawalang Phoenix Sings Across the Four Seas. Nanalo ako sa cooking competition. Ang Phoenix Sings Across the Four Seas pa ang pinakamagaling kong putahe. Grabe naman si Shen na Royal Chef. Ilan lang es ang mundo. Ang kayang gumawa ng Phoenix Sings Across the Four Seas. Ang huling pagkakataon na ito'y nagawa ay 40 taon na ang nakalipas. At si Binibining Jiang ay napakabata pa. Paano mo maunawaan ang hiwaga ng putaheng ito? Mali ang sinabi ni Ginoong Cheng. Ang Feng Yin si Hai ay talagang bihira, ngunit hindi ibig sabihin na walang recipe na umikot sa mga tao. Kahit matanda na ako, katulad ni Binibining Jiang. Hindi ka rin nakita ang Feng Yin si Hai. Saan nanggaling ang paratang na pinag-initan ko siya? Kunin mo ang recipe sa bahay. Opo. Hindi dapat ipagtanggol ni Ginoong Cheng ang kanyang kasintahan nang walang besehan. Sige, Feng Yin si Hai na lang. Ito ang ating pagtatalunan. Magkita-kita tayo sa Yanyu, Lu pagkatapos ng 3 araw. Sandali. Binibining Jiang, hindi mo dapat tinanggap ang pustahan niya. Bakit? Magaling sa pagluluto si Shen Yuchu. Walang makakatalo sa kanya sa buong Kyoto. Ang kanyang batang estudyante, mukhang bata pa, ngunit natutunan na ang lahat ng kanyang kaalaman. Ilang taon na ang nakalipas, natikman ko ang kanyang luto sa isang piging sa palasyo. Halos kapareho ng kay Shen Yuchu. Alam mo ba kung bakit walang makakatalo kay Shen Yuchu sa pagluluto? Sa buong Kyoto. Hindi ko alam. Dahil hindi pa ako lumalabas noon. Anong ginagawa mo dito? Dumadaan lang. Dumadaan lang. Nandito ka ba para pagtawanan ako o tulungan? Ang iyong pinsang kasintahan? Hindi mo kayang talunin si Shen Yuchu. Ginoong Cheng, salamat sa iyong babala. Kapag natalo ko si Shen Yuchu, ako mismo ang magluluto. Para pasalamatan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalagay ng lason. Ikaw, magluluto ka para sa kanya. Hindi ba't? Kakakilala niyo lang. Prince Gu, narinig mo na ba ang kasabihang? Agad na nagkaintindihan? Jiang Xiao, huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang prinsesa ng Gumanor. Ang lakas ng memorya mo, Prince. Ako at ang Gumanor ay matagal nang naghiwalay. Ano? Nagsisisi ka o? Nagsiselos? Sasabihin ko sa iyo, huli na. Nagsiselos ako. Nakakatawa. Hindi kaya ito ay paninirang puri sa akin. Masyado kang concerned sa iyo ng prince. Sino ang nakakaalam? Ang lobo na nagdadasal sa tupa, tiyak na may masamang balak. Alam mo ba kung saan makakabili ng sea cucumber? Treasure Pavilion. Anong lugar iyon? Iyon ay lugar kung saan makakabili ng kahit anong pambihirang kayamanan. Pero kakaiba ang ugali ng may-ari. Ibebenta lang niya ang mga bagay sa taong may kapalaran. Mukhang kailangan nating mag-isip ng paraan. Kaibigan ko ang may-ari. Alam mo siguro kung ano ang gusto ng may-ari. Alak, magandang alak, inuman sa ilalim ng buwan. Hanggang malasing. Mas masaya ang inuman kong dalawa, boss. Tingnan mo kung ano ang lasa ng alak ko. Maganda ang alak. Ano ang gusto mong ipagpalit? Sea cucumber.
Kulang ang ganitong dami ng alak. Kailangan bang inumin ang buong barils na ito? Siyempre hindi. Pagkatapos mong inumin ang mga ito, kunin mo ang kahit ilang sea cucumber ang gusto mo. Hindi pwede, miss. Kung inumin mo lahat yan, pwedeng mamatay ka. Baka pwede nating humingi ng tulong kay Prince. Hindi pwede, hindi ako laluhod sa kanya. Salita ng isang tunay na lalaki. Hindi na mababawi. Sige na. Tara, punuin natin. Prince, si Princess ay pumunta sa Treasure Pavilion. Ano? Nakainom na ng isang baril si Miss Jiang. Inom pi Asia? Siyempre. Miss, hindi ka na talaga pwedeng uminom pa. Kaya ko pa. Miss. Sino ka? Tulungan siyang umupo. Ako na ang inom para kay Miss Jiang. Ang aking asawa, hindi kailangan ng tulong ni Emmer Cheng. Ang galing uminom ni Prince Gu. Ayaw sa'yo, Emmer Cheng. Lumayo ka kay Princess Gu. Kung may susunod pa, hindi na abaniko ang tatama sa'yo. Gwapo, pogi. Hindi ko inaasahang maraming gwapo dito. Hindi. Bakit ang itsura mo ay parang si Guchang kinagago? Naniniwala sa chismis, hindi makapagdesisyon at nagmamalaki bilang prinsipe. Basurang lalaki. Nagpanggap pa bilang gwardiya, basurang lalaki. Ang mukha na ito kasing gwapo ni Go Changkin. Sobra. Akala ko ayaw mo sa akin. Hindi ko inakalang may masamang intensyon ka pala sa akin. 100%. Hindi ko inasahan na ganoon kataas ang pagtingin sa akin ng prinsesa. Dagdagan pa ng 100%. Kalokohan.
Hindi marunong uminom, bakit ka pa nagpilit? Bigyan mo ako. Kaya ko pa uminom, bitawan mo ako, nahirapan ako. Mag-ipon ng napakaraming pera, tapos napunta ako sa lugar na ito. Wala na ang lahat. Gusto ko ang pera ko, ibalik mo ang lahat ng pera ko. Ang daming pera. Sa dami ng perang ito, makakabili ako ng napakaraming. Magagandang sangkap, magagandang damit at gwapo. Lahat ng perang ito ay para sa iyo. Samahan mo ako, okay? Saan mo natutunan ang mga kalokohang ito, prinsesa? Okay ba? Okay. Ang ganda, akin na ang gwapo. Prinsap, tanggalin. Zabaf. Huwag kang umalis, samahan mo ako. Hindi ako alis, nandito lang ako para samahan ka. Ilalagay ko na ito dito ha. Gising na. Bakit ikaw? Sino ba ang gusto mo? Nakakahiya, bakit ka ganoon kalasing? Saan ito? Ito ang aking ibang bahay. Wow! Ang dami mong bahay, prinsipe. Baka mayroon ka pang ilang magagandang babae dyan. Alam ko na. Kayong mga lalaki, palaging may bago at luma, maraming asawa at kerida. Wala ako nyon. Wala kahit isa, baka meron kang napakarami. Gupalis mula simula hanggang sa wakas. Mayroon. At ikaw lang ang nag-iisang prinsesa. Yun nga pala, nakainom ako kagabi. Ako kasi, hindi maganda ang pagtanggap sa alak. Pag nalalasing ako, nawawala sa isip ko ang nangyari. Hindi ko na maalala. Ang mukha na ito, kasing gwapo ni Go Changkin. Kagabi. Walang nangyari. Mabuti naman. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Sandali. Pinapakita ko na si Yaning. Ang tingsuan, bumalik ka na dito. Ano? Hindi mo na gusto na humingi ako ng tawad sa ina mo. Hindi ka na natatakot na lasunin kita. Ako, iniisip ko lang na ikaw ay isang mahinang babae na nahihirapan sa labas. Sa prinsipyo, may mag-aalaga sa'yo. Gusto mo ba talaga akong alagaan? O gusto mo akong ikulong? Kaunti lang ang pagtingin ko sa iyo, Prinsipe Gu. Hindi mo ba iniisip na lahat ng babae gustong tumira sa iyong prinsipyo? Para sa akin, ang lugar na iyon ay isang kulungan lamang. Mas gugustuhin kong manirahan sa kalye kaysa bumalik doon. Ikaw, Ano ka dyan? Puntahan mo ang iyong minamahal na pinsan. Gusto niya ang iyong prinsipyo. Ete, nagluto ako ng sopas na manok para sa iyo. Kung ayaw mong uminom, alis na tayo. Para sa iyo. Kagabi, binata. Pinakita ko na si Yaning. Ang tingyuksuan. Ikaw, bumalik ka na dito. Sino ang may pakialam sa iyong pagpapanggap na mabait? Binibini. Sa tingin ko, baka nagkakamali ka sa prinsep. Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi, sa tingin ko mabait ang prinsep.
Kagabi. Inialagaan kanya buong gabi. Gwapong lalaki. Ito ang pera ko, samahan mo akong maglaro, okay? Hindi ito ang alaala ko. Talagang hindi. Dati, akala ko hindi mabait ang prinsep. Pero ngayon, talagang mabuti siya sa iyo. Sino ang may pakialam? Espesyal. Paligsahan sa pagluluto sa Yanyulu. Magsisimula na. Tingnan ninyo, huwag palampasin ang pagkakataon. Walang daya, malugod kayong tumaya. Walang taong ganun katanga. Umili ka ng babaeng Jiang. Kitang-kita naman na si Shen ang mananalo. Bakit walang pumipili sa akin? Ang lahat sa Kyoto ay sa palagay ay mananalo si Chef Shen. Kung toto lang, kung hindi kalang amo kao. Ako rin, pipiliin ko si Shen. Bigay mo. Ano? Yung pera, ibibigay ko sa sarili ko para kumita ng malaki. Bigay mo. Ito. Isa lang. Ibigay mo lahat sa akin. Amo, paano kung 20 piraso lang ang pera natin? Paano kung matalo tayo? Bigay mo. Paano kung matalo tayo? Bigay mo. Taya ako sa babaeng Jiang. Taya ako sa babaeng Jiang. May naniniwala pa rin pala na mananalo siya. Kung ganon, dadagdagan ko ng 20 tile. Malaki ang puhunan, malaki ang kita, ngayon araw ay yayaman ako. Hey! Mukhang malulugi ang 500 tael ng prinsip. 500 tael. Taya rin ako sa babaeng Jiang. Baka naman talagang magaling ang babaeng ito? Huwag na, kahit gaano pa siya kagaling. Hindi pa rin siya mananalo kay Shen. Biro mo ba? 1,000 tael. Kung manalo tayo. Dagdagan ko ang taya. Babaeng Jiang, ang paligsahan sa pagluluto. Magsisimula na, kailangan mong maghanda. CJ. Huwag kang mag-alala ang 500 tael mo. Hindi masasayang. Opisyal na nagsimula ang Yanyulu Cooking Competition. Talagang magaling. Ayos din ito ah. Mahusay ang paghiwa, talagang si Shen. Pareho lang ang galing sa paghiwa ni babaeng Jiang. Hindi lang paghiwa ang basehan, relax ka lang. Tiyak na si Shen ang mananalo. Sumuko ka na habang maaga pa. Hindi ka pa rin tumitigil sa pagsasalita, sinabi ko na sa iyo. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagluluto. Wala sa Kyoto ay ako. Kalaban ng aking guro. Dahil hindi pa ako dumating noon. Ikaf. Huwag mo nang kausapin yan, malalaman din natin. Ang galing ng aming angkan ng mga royal chef. Lumaban ka sa akin? Bala ka PASA kalingking ka o. Sige na. Oras na. Siege.
ang sarap, hindi nakapagtataka na ito'y. Isang maalamat na putahe na bihira lang makita. Ngayon ko lang natikman, tunay ngang hindi nakakabigo. Tuloy lang. Ano ba yan? Hindi ba masarap ang ulam na ito? Sa unang subo pa lang, ang sarap, sa mundo pala ay may ganitong klaseng pagkain. Na makakain ko, kahit mamatay ako ngayon, wala na akong pagsisisi. Ito ang pipiliin ko. Hindi ko alam, ano sa palagay ninyong dalawa ang mas masarap? Ito ay munting pasasalamat. Ang tungkol sa paligsahan sa pagluluto ay, ipagkakatiwala ko sa inyo, sa araw na yon ay ipapahid ko kay Xiao Guiyang. Pulang paminta sa plato, ang plato na may pulang paminta. Ang luto ng aking guro. Napakagaling ni Shen na Royal Chef. Sino sa buong kabisera ang makakatalo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ito ang pipiliin ko. Ngayon ay tabla ang laban. Ang iyong boto ay napakahalaga. Ito. Huwag kang mahiya, Shen na Royal Chef. Kung may kailangan ka ay sabihin mo lang. Basta kaya ka o, gagawin ka o kahit ano. Sa aw ng paligsahan sa pagluluto. Basta piliin mo lang ang plato na may pulang paminta. Ito ang pipiliin ko. Ang putaheng ito ay gawa ni Shen na Royal Chef. Binabati natin si Shen Yu Chef. Nanalo ako ng pera. Talagang magaling si Shen na Royal Chef. Sa buong kabisera, siya lamang ang. Pero para talunin ako, walang katotohanan iyan. Hindi na natin pag-usapan ang iba basta sa kanyang hitsura ng gutom. Tiyak na mas masarap para sa kanya ang luto ko. Ano ang gagawin natin, Jiang Ate? Ang aking guro ang nanalo. Ang ganda ng mga daliri mo, pero mawawala na yan. Kasalanan mo yan kasi hindi ka magaling magluto, ang galing-galing mo lang. Gusto mo pang makipagkompetensya sa aking guro, gusto kong makita. Kung paano ka mabubuhay sa kabisera kapag wala ka ng mga daliri. Ito ba ay para humingi ng awa para sa kanya? Talo ay talo, hindi ba kayang tanggapin ni Sister Jiang ang pagkatalo? Magandang punto, ang talo ay talo. Tanungin mo ang iyong katulong, ano ang ginawa niya? Ano ito? Pampaganda. Ito ay naiwan noong siya ang nag-ayos ng aking itsura. Ah, ganun ba? Ang kulay ng pampaganda sa mangkok at sa mga daliri ng katulong na ito ay magkapareho. Ano ang ibig sabihin nito? Baka naman. Ang pampaganda sa iyong kamay. Ay para saan talaga? Mukhang gusto mong makulong, ha? Sasabihin ko na. Ito ay Ang aming binibini. Ang nag-utos sa akin na lagyan ng pampaganda ang mangkok. Sinabi niya na ito lang ang paraan upang malaman ng mga hurado kung aling mangkok ang gawa ni Shen na chef. Bakit nila ito ginawa? Baka naman. Binayaran ang mga hurado? Hindi. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Walang ganun. Imposible. Ano ba? Madaling talunin ni Chef Shen si binibini Jiang. Walang hirap. Bakit pa niya gagawin ito? Kailangan nating tanungin ang dalawang ito. Wala akong kinalaman. Malinaw na may nagtangka sa akin. Tinatangkaan ka.
Kung gayon, gusto kong itanong. Ang 500 tile na kinuha mo kahapon mula sa Yanulo. Saan galing yon? Ito ay kita sa negosyo ko. Oo. Huwag kang magsinungaling. Pagtanggap ng suhol, ikukulong ka. Ava ninyo, Prince. Ang pera ay ibinigay sa akin ni Chef Shen. Amin na rin ako. Tumanggap din ako ng pera kay Binibini Su. Binayaan talaga nila ang mga hurado. Anong chef? Chef PA. Dahil sa kanila, nalugi ako. Hindi ko tatanggapin ang pagkatalo. Dapat silang magbayad. Tama. Bayaran nila. Lahat, magpakatino muna. Si Chef Shen at si Suhi ay nagtulungan sa mga hurado. Gamit ang masamang paan. Nagpasya ang Yan Yulu na diskwalipikahin sila sa paligsahan. Ang resulta ng paligsahan ay si Binibini Jiang ang nagwagi. Mas gusto kong patunayan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagluluto. Mangyaring humanap ka ng ibang hurado. Ziga. Kumusta ang lasa, mga ginoo? Pinabati kita, Miss Jiang. Simulan gayon. Ikaw na ang bagong head chef ng Yan Yulo. Sandali lang. Miss Su, hindi mo ba naalala ang ating pustahan? Putulin ang hinlalaki at umalis sa Kyoto. Sa ngayon, pinalalampas ko na kayo. Umalis na kayo. Ipagutos mo, simula ngayon, ipagbawal si Suhi na lumapit sa Wang Mansion. Ziga. Nanalo ang ating miss. Miss, wala na tayong tahanan. Sa malawak na Kyoto na ito, may lugar para sa atin. Tiyak na gagawa ako ng pangalan dito. Nagawa ito ng ating miss. Isang royal chef, gumawa ng kahihiyan. Hindi lang sa pagluluto natalo, pati sa ugali. Ibalik ang aking pera. Umalis sa Kyoto. Ayong dalawa, si Chef Jiang ngayon ay talagang walang oras para magluto para sa inyo. Kayong dalawa, si Chef Jiang ngayon ay talagang walang oras para magluto para sa inyo. Dumating ang Imperial Consort. Gusto niyang kumain ng luto ni Chef Jiang. Kailangan pang pumila. 500 tile. Gusto kong kumain ng luto ni Chef Jiang ngayon din. Valong Dang Tai. Ako ang unang kakain ng luto ni Chef Jiang. Yan ding 1,000 tile. Tatlong 3,000 tile. Hindi lang ito para kumain ng luto ni Chef Jiang. Kundi mabibili na ang buong Yan Yulu. 3,000 tile para lang makakain agad. NG luto ni Chef Jiang. Ang laki ng gastos ni Prince. Hindi lang si Prince, ang mga mayayaman sa kapital. Sino ba ang ayaw kumain agad ng luto ni Chef Jiang? Hindi ba natatakot si Prince na kumalat ang balita? Na gumastos siya na malaki sa Yan Yulo? Para kay Chef Jiang. Sulit. Papasukin mo ako, Tia. Tia. Alam kong nagkamali ako, nahihiya akong makita ka, pero
May sasabihin ako sa iyo. Ano iyong? Si Prince, para makipag-agawan sa ibang lalaki kay Jiang. Sa Yanyulaw, gumastos ng malaki. Ano? Tara, pumunta tayo sa Yanyulu. Oo. Yanyulaw, bilang isang babae, sapat na ang pagpapakita sa publiko. Naglakas ka pang mangakit ng prinsipe. Gusto mo bang mamatay? Ginoo, ito ay lugar ng kusina. Baka kayo ay mapasok. Umalis ka. Hindi talaga pwedeng pumasok ang mga bisita dito. Chef Jiang, ang bisitang ito ay talagang gustong pumasok. Hindi ko siya mapigilan. Ano ang ginagawa mo dito? Ikaf. Siya ay handang magluto para sa prinsep. Hoy, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Narinig kong masarap ang mga lutong mo. Gusto kong tikman. Ang matandang ito ay gustong magkaroon ng pribilehiyo. Hindi ito ang iyong palasyo, hindi lahat ay umiikot sa iyo. Kung gusto mong kumain, pumila ka doon, tatawagin ka kapag oras mo na. Hindi. Ang matandang ito ngayon ay napakabait na magsalita. Ang mga nakaraan ay tapos na. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Ano ang ibig mong sabihin? Kamakailan ay tahimik ang palasyo kung may oras ka. Bumisita ka ng madalas. Hindi, ang ganitong ugali mo ay mas nakakatakot kaysa sa pagmumura o pagbugbog sa akin. Nagkamali ka ba ng iniinom? Ina, Ina, bakit ka pumunta sa Yanyulo? Ano pa ba ang gagawin sa Yanyulo kundi kumain? Ang Yanyulo ay kilala sa masasarap na pagkain. Umorder ako ng ilang specialty. Ina, dahil nandito ka na, subukan mo naman. Samahan ng ina sa uwan. Oo. Hindi ka ba pinahirapan ng aking ina? Hindi. Medyo natakot lang ako. Sinaktan ka niya? Hindi. Hindi mo ba alam kung saan ka naroroon? Sino pa ang makakasakit sa akin? Bakit hindi ka? Bumalik sa palasyo. Ha? Hindi ko gustong ikulong ka. Gusto lang. Ayaw ko. Ayaw kong maging bilanggo ng mga pulang pader at kayo maging bubong. Nakakulong sa maliit na espasyo. Ang gusto ko ay isang mas malawak na mundo. Excuse me. Ang gusto ni Binibining Jiang ay maibibigay ko. Gusto mong magtagumpay sa negosyo sa Yanyulaw? Sinusuportahan kita. Gusto mong maglibot, makita ang lahat na magagandang tanawin sa mundo. Sasamahan kita, basta ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Sa libo-libong babae sa mundo, ikaw lang, Binibining Jiang, ang gusto ko. Iyon na ang Yanyulo. Kung gusto mong mag-isa sa negosyo, pwede. Kung gusto mong may kasosyo, pwede rin. Gusto ko lang sabihin sa akin. Malaya ka palagi. SA tingin ka o. Ako ang mas bagay para kay Binibining Jiang. Ginoong Cheng, huwag mong kalimutan. Kasal na kami. Binibini, may bisita ulit na humihingi ng luto mo. CJ, Ginoong Cheng, binalaan na kita. Lumayo ka sa kanya. Pasensya na, hindi ko magagawa yon. Magandang telang sutla. Ang mahal nito siguro. Ito ay handog ni Ginong Cheng. Pa kay Binibining Jiang. Zanay tanggapin Montag ito. Ito ay regalo ko para sa prinsesa.
Wow, ang daming pera. Ito ay regalo ko para sa prinsesa. Tama na. Huwag na kayong magpadala ng mga bagay sa Yanyulu. Dito kami. Nagluluto. Huwag ninyong abalahin ang negosyo ko. Kunin ninyo lahat ito, kunin ninyo. Kunin ninyo lahat. Galing lang ito sa kahon. Na dinala mula sa Yaning. Ang ganda ng pagkakagawa. Maganda talaga ito. Para sa iyo. Binibini. Sino ang mas gusto mo? Ang prinsep o si Ginong Cheng? Sino ang mas gusto mo? Ang prinsep o si Ginong Cheng? Wala, hindi ko gusto ang alinman sa kanila. Hindi totoo. Siguradong may isa kang mas gusto. Pareho lang sila sa akin. Mga kaibigan lang. Kaibigan? Kung talagang kaibigan lang sila, bakit? Magkaiba ang trato mo sa kanila? Ang mga regalong galing kay Ginong Cheng, wala kang tinatanggap. Pero ang galing sa prinsepe, hindi ka nag-atubiling tanggapin. Wala naman. Hindi mo tinatanggap ang mga regalo ni Ginong Cheng dahil ayaw mong may utang na loob sa kanya. At ang pagiging bastos mo sa prinsep ay dahil sa puso mo, nararamdaman mong ikaw at ang prinsep ay isang pamilya. Kalokohan. Binibining Jiang. Mari Beng Makyos up. Nasabay tayong magpalipad ng parol sa ilog. Mukhang gabi na, mas mabuti pang umuwi na si Ginoong Cheng. At magpahinga ng maaga. Maaga matulog at gumising para sa malusog na pangatawan. Binibining Jiang. Alam ko na ang nararamdaman mo. Alam kong malaki ang halaga ng prinsipsa. Jiyong puso. May pakilala rin ako sa sarili. Hindi ko naman kailangang makuha ang pagmamahal mo. Ngayon ay aking kaawan. Ayokong mag-isa. Ito lamang ay pakiusap na magkaibigan. Kung nahihirapan ka, binibining Jiang. Hindi ka o ipipilit. Pinipilit mo ako. Sige na. Palipad lang naman ng parol. Tara na. Siege. Schauman. Prinsipe. Prinsipe, bakit ka nandito? Hinahanap mo ba ang binibini? Binibini. Lumabas po ang binibini. Baka gusto ninyong maghintay sa loob. Hindi na. Dito na lang ako maghihintay. Siege. Hindi kaya magugustuhan ito ni Gu Changqin. Salamat, binibining Jiang, sa pagdiriwang ng aking kaawan. Ang nangyari ngayon ay mananatili sa aking puso. Magkaibigan tayo, walang anuman. Binibining Jiang. May isa pa akong bagay na nais sabihin sa iyo. Noong unang kita sa Yanyulu, nabighani na ako sa iyo. Ang tinatawag na love at first sight ay pagkahumaling lamang sa ganda. Maaaring ikaw sa akin, syempre. O ako sa iyo. Mula noon. Hindi ko mapigilang tingnan ka. Noong araw na iyon sa Yanyulu, ang aking mga pangako ay mula sa puso. Kahit ano pa ang gusto mong Jiang. Kaya kong ibigay ni Chen Si Jr. Hindi ka o alam, Jiang. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Si Gu Changqin. Hindi ka o alam, Jiang. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Paumanhin. May gusto na ako. Oo. Si Prince Gu. Lagi kaming nag-aaway.
Marami siyang ginagawa na hindi ko gusto. Pero, hindi ko mapigilan ang pumunta sa kanya. Gu Changqin, andito ka na. Magkasamang naglalakad sa gabi, walang ibang tao. Ano ba yan? Bakit parang matanda ang salita mo? Magkasamang naglalakad sa gabi, walang ibang tao. Bakit ka pumunta sa akin ng ganitong oras? Ano ang ibig sabihin? Pareho ba kami niya, ako? Ano ka? Ano? Ako ang asawa mo. Ang lakas ng memorya mo, nakalimutan mo na ba? Wala akong gagawin sa iyo, Gupales. Ang bilis mong magtanggal ng relasyon. Mukhang gusto mong may kinalaman sa kanya. Ikaw ang naghahanap ng away. Makinig kayo sa akin. Ano ang kinalaman mo, umalis ka? Gabi na, hindi matulog, pumunta ka rito para makipag-away. Mukhang ayaw mo sa akin. Tama ka, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo dahil kasama mo ang ibang lalaki sa gabi. Ayaw ko sa'yo dahil malapit ka sa ibang lalaki. Lalo na ayaw ko sa'yo dahil nakikipag-usap ka at tumatawa sa ibang lalaki. Nagsiselos ako. Ikaw. Nagsiselos ka. Katawa-tawa, paano ako magsiselos? Ang lakas ng imagination mo, princess. Sige, magpakatigas ka pa, hindi na kita sasamahan. Paalam. Matagal na ba siya rito? Tingnan ko nga. Hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo? Ang paborito kong midnight snack ay ang fried rice ni Jayang. Binibini, umalis na po ang prinsep. Halika, kain tayo ng midnight snack. Nagustuhan ko lang ang maganda nitong ilaw. Kung ayaw po ng binibini. Sino ang hindi magkakagusto sa napakagandang ilaw na hugis kuneho? Itabi mo na lang. Binibini, huwag na po kayong magalit sa prinsep. Bago kayo dumating, ang tagal pong naghintay ng prinsipe sa labas. At saka, ayon kay Yaning, itong ilaw na kuneho, ay kamay mismo ng prinsip ang gumawa. Hindi ako galit. Ah, Ang pagsiselos niya ay patunay na gusto niya ako. Katawa-tawa, paano ako magsiselos? Nako, ang isang lalaking ganito kapuro, bihira na lang ngayon. kanina. Pakipot lang, sige na, hindi mo rin maintindihan, halika dito. Tulungan mo akong magkalat ng balita. Prinsep, may problema. Ang prinsesa, nasa labas ng Yanyulu. Naghanap na mapapangasawa. Ano? Dumaan ka man o hindi, huwag mong palampasin. Si Chef Jiang ng Yanyulaw, naghahanap na mapapangasawa. Kilalang-kilala ang galing ni Chef Jiang sa pagluluto. Sino kaya ang swerteng lalaking mapipili niya? Kuya, alam mo ba kung anong klaseng lalaki ang gusto ni Chef Jiang? Anong klaseng lalaki ba? Siyempre alam ko, dapat 188 sentimetro ang taas. Maganda ang pangangatawan, gwapo, may abs at tex. Mas maganda kung may talento, pero kung wala. Basta marunong kumita ng pera. Chef Jiang, mayaman ako, 188 centimeter ang taas. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Naghanap ng mapapangasawa. Wala kang annulment paper. Ikaw pa rin ang prinsesa ng Yumanor. Annulment paper. CJ, si Yao Man, kunin mo ang kahon. Ayaw kong mag-annul. Bakit? Dahil gusto kita.
Gusto kitang pauwiin sa Manor hindi lang dahil prinsesa ka. Kundi dahil gusto kita. Gusto kitang makita araw-araw. Ayokong makakita ng ibang lalaking lumalapit sa'yo. Naiinggit ako noon. Man, buksan mo ang kahon. Talagang maghihiwalay na tayo. Ito ay Ang magkatulad na tunog ay nagkakasundo. Ang magkatulad na puso ay nagkakaintindihan. Ang binibini at ang prinsepe, ang magkasintahan ay naging para sa isa't isa. Kung malaman ito ng ama at ina, tiyak na mapapanatag ang kanilang kalooban. Tara na, bilisan ninyo, magbubukas na tayo. Ano nang nangyari sa'yo? wala. Nangingitim na ang mukha mo. Pagdating ng mga suki, matatakot sila sa'yo. Wala pa rin? Buong araw ka na lang nasa Yanyulo. Alam mo ba? Anong araw ngayon? Anong araw? Kaarawan mo. Siya nga. Kaarawan ko. Pero hindi rin tama. Xixi. Kiksi Festival ngayon. Sobrang abala kasi sa Yanyulo, hindi ako makauwi. Huwag kang mag-alala, uuwi ako mamayang gabi. Chef Jiang und ang Mesan Gayon. Order NG Feng Yun Si Hai, Maganda Kagat. Fenghin si Hai, tara, maghanda tayo. Hiwain mo ito. Miss na miss kita. Kahit araw-araw kitang nakikita, miss na miss pa rin kita. Miss na miss din kita palagi.